Morning, guys! I'm here, Mami Ria Palmarogas, and would like to share something for you from the internet kanina sa Light Church May Kawayan from Pastora Rosemary Lagasca of Light Church May Kawayan. And she said na there is restoration or blessing in revival. So ano ba tong revival? Na sinasabi na all things are possible in revival sa ating mga Kristiyano. Ang ating text ngayon ay Deuteronomy 30 verse 1 to 9. So, you better tingnan nyo muna to sa Bible, basahin nyo, and then let's go on, let's continue. So, what is revival? Meaning nito is a great awakening of the Christians. So, it is possible, guys. So, it is all possible to all who accepts Jesus as Lord and Savior. So, sabi ni Pastora Rosemary, we cannot manufacture revival because God alone can do the revival or the great awakening of the Christians. Alam na ng Diyos na tatalikod ang mga Israelita noon pa lang. So, nung tumalikod ng mga Israelita, kailangan na nila ng revival. So, what is a biblical pattern for revival? So, ibig sabihin, muling pagbangon ng isang Kristiyano o ng mga Israelita noon. So, meron ditong backslider, syempre. Minsan, nagkaroon tayo ng depression, mentally, emotionally, and spiritually. We were lost. Nalayo tayo sa Panginoon at tumalikod tayo sa Diyos. So, ano ba ang requirements for revival? Basahin natin sa Deuteronomy 30 verse 1. So you can look up on that sa Bible. So first requirement is to remember. Second is to return. So that's it. Remember and return. So unang requirement is to remember. Sabi ng Diyos sa atin, sabi ni Lord, I want to be close to you again. Sabi ng God, sabi ni Panginoong Jesus, gusto kitang bigyan ng kalayaan. So, sabi naman natin, Pastor, pabitaw na ako, hindi ko na kaya. So, sabi naman ni Pastora Rosemary, hayaan mong ang Diyos ang humawak sa iyo, hindi ikaw ang hahawak sa Diyos. And always remember God's promises to us through the Bible. So, magbasa tayo ng Word of God. So, number 2 is to return. Second requirement. Mababasa natin ito sa Deuteronomy 30 verse 2. So, there must be a call for obedience. So, yun lang yun. When you've come to your senses, o nalaman mo na, eto nga, tumalikod na ako, come back home. According to Deuteronomy 30 verse 6 to 7 or Deuteronomy 30 verse 8, you can read it on that in the Bible, and start the journey home. So, ano ito? Repentance. Sabi nga, ang repentance meaning is metanoia. Metanoia. So, ibig sabihin, the new you. So, it means turning from the old way of life. So, ang change of attitude pala is always at the heart of the revival. Hallelujah. So, letter B, nakita na natin sa A yung requirements. B, what is the response of the Lord in this? So, merong restoration at merong renewal. Hallelujah. So, dalawa. So, sa restoration, mababasa natin to sa Deuteronomy 30 verse 3, verse 4, and verse 5. We will be restored step by step in a process at wag natin tong mamadaliin. So, meron din tong renewal. According to Deuteronomy 30 verse 6, sabi nga ang greatest fulfillment in life is the enjoyment of God. Pag na-enjoy natin ng Diyos sa buhay natin, yun ang greatest fulfillment ng isang tao. So, dito nangyayari yung circumcision of the heart. So, inaayos ng Diyos ang bawat puso ng bawat isa. At ganun nga, muling malulugod sa atin ng Panginoon.
So sabi ng tao, Lord, basag na ang puso ko. Kahit ngumingiti pa tayo outside, ganun ako guys, ganun nararamdaman ko ngayon. So I have a broken relationship, hindi kami magkasama ng asawa ko ngayon, and wala akong trabaho. So, according to Deuteronomy verse 30-9, mababasa natin doon kung anong ginawa ng Diyos sa tao para magkaroon ng revival o restoration ng bawat Kristiyano sa buhay natin ito sa mundo. So, guys, napansin ko sa buhay ko, ito ang kailangan ko ngayon, the blessing of revival or restoration. Sabi ni Pastora Rosemary Lagasca, all things are possible. So, kung ngumingiti tayo sa labas pero deep inside, empty tayo, broken tayo, doon natutuwa ang Diyos sa mga buhay natin. Because God loves a broken heart and a contrite heart. So, mararanasan natin dito, correct, sa ganitong paraan, ang pagsama ng Diyos sa atin sa araw-araw. Okay guys, malulugod siya sa atin. And hindi niya tayo pababayaan at iiwan every day. Okay guys, so sasamahan niya tayo dito sa ating situation na ito ngayon. So, magkakaroon na ng blessing of revival at mare-restored na ang ating relationship with God through this na nangyayari sa buhay natin ngayon. Hallelujah. So, thank you God for everything. Ikaw po ang nagplano ng lahat sa buhay namin. According to Jeremiah 29:11, you have a plan, great plan for all of us, the Christians in this world, your children, and we have a hope and a future na maaasahan namin pagdating ng panahon sa pamamagitan mo. Hallelujah! Diyos na aming Panginoon sa lahat. Hallelujah. So, thank you God for this truth, for this topic of us today. And I pray na huwag kayong hihinto sa Panginoon. Ituloy nyo lang. Continue to love and continue to love God. Continue to love other people. Yun lang yun. And natutuwa ang Diyos sa atin. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Okay? Nalulugod siya. Okay? Kahapon nga, nung Sunday, nagbalik na ako sa church namin, sa Church of God, sa Marilag Subdivision, Bayan, das Marias, Cavite. So, nagbalik loob na ako and iyak ako ng iyak cause yung pastor namin doon, our head overseer pastor of Das Marias, Cavite, all over the Philippines, si Pastor Anthony Velasco, was already dead. Namatay siya noong December 25, 2024. So, last year lang. So, pumalit sa kanya si Pastor AJ, yung anak niya, the son of him, na pumalit bilang head pastor ng church namin dito sa chapter ng Church of God sa Dasma. So, nakakatuwa rin at the same time nakakalungkot. So, iyak ako na iyak kahapon sa church. So, paunti-unti natatanggap ko yung situation, natatanggap ko yung nangyayari. So, ang ganda ng ginawa sa akin ng Diyos sa loob ng church kahapon, guys. So, nakaranas ako ng kagalingan, rest, ng kapahingahan sa loob ng church kahapon. Natuwa ako, napakaganda na ng church namin. So, pagbabalik ko, nakita ko yung pagbabago sa loob ng church and nakita ko, nag-improve yung church and physically, lumaki yung church. So, ang laki-laki na ng building namin. And, sobrang dami na ng tao. We have 7 services in one Sunday. So, kahapon nandun ako sa 11 p.m. service. So, nagkaroon na ng cafeteria. Yung cafeteria naging cafe. So, umunlad yung church. And siguradong Diyos ang may gawa nun. Kasi pinagpala niya yung church. Hallelujah. Sa pangangasiwa ni the late Pastor Anthony Velasco. Thank you God sa buhay ng pastor na ito. And Pastor Anthony, hindi ka namin makakalimutan. And kasama mo na ngayon ng Diyos sa heaven, sa langit. And hindi ka na makakaramdam ng paghihirap dyan.
Huwag ka mag-alala sa amin. Sinasamahan kami ng Diyos sa buhay namin dito sa mundo. At darating din kami sa point na makikita ka namin sa heaven. Again. Thank you, God, for everything na nangyayari. Salamat po, Panginoon Diyos. And plinlano mo po ang lahat. Dito, coincidence lang. So, thank you, guys, for this moment. Na-share ko sa inyo ang nangyayari sa buhay ko ngayon. And what I tackled up about revival is gano'n na nangyayari sa buhay ko ngayon. So, guys, this is it. Mami Ria Palmaragas wishing you the best in life for year 2025. And always follow me in the net, in the Facebook, in the YouTube, in Twitter, in everything, in every network site. And mapupulutan nyo ng aral ang buhay ko. Bye for now! See you next time! Bye everyone!